mamaya ka pa. Isabihan ka namin. Pero Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitol! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitol! She was driving last Friday on her way to Cincinnati on a snow-white Christmas Eve. Going home to see her mama and her daddy with the baby in the backseat. 50 miles to go and she was running low on faith and gasoline. It'd been a long, hard year. She had a lot on her mind and she didn't pay attention. She was going way too fast. Before she knew it, she was spitting on a thin black sheet of glass. She saw both their lives flash before her eyes. She didn't even have time to cry. She was so scared. She put her hands up in the air. Jesus, take the wheel. Take it from my hands. 'Cause I can't do this on my own. I'm letting go. So give me one more chance. Save me from this road I'm on. Oh, Jesus, take the wheel. Oh, I'm letting go. So give me one more chance. Save me from this road I'm on. From this road I'm on. Jesus, take the wheel. Oh, take it from me. Talino at puso. hatid ang serbisyong may talino at puso. Tungo sa mas matatag na Batangas para sa bagong Pilipinas. Tara na, sakay na, aarangkada na. Ito po ang inyong Friday edition ng Biyaheng Kapitolyo. Ayan, good morning. Good morning! Ayan, magandang umaga, Southern Luzon at magandang umaga, Batangas. Araw na naman nga po ng Biyernes, September 5, 2025. Narito na pong muli ang inyong paboritong kapasada tuwing umaga sa mas pinalakas at pinalawak na programang pangradyo at online para sa bawat Batanggenyo. Ako po ang inyong kasangga sa balitaan at kwentuhan, Tala Cabello. Ayan, hello, good morning sa lahat po ng mga kabiyahe natin. Sa ngalan po ng inyong pamahalang panlalawigan ng Batangas at ng Provincial Information Office, samahan niyo po kami muli sa loob ng isang oras na talakayan na nakalaan sa public service. Ito naman po ang inyong katiwala sa paghatid ng impormasyon, Almira Elaine Baler. Ayan, bukod nga po sa ating Facebook live streaming dito sa ating Batangas PIO Facebook page, tayo rin po ay napapakinggan sa ating partner radio station sa himpilang pong 95.9 Radyo Totoo.
Kaya naman po sa mga katiwala po nating nakatutok sa ating live streaming, show us some love and support. Pusuan na po ang aming programa, mag-comment na sa inyong mga pagbati, and share this video para po sa mas dagdag na Friday vibes. Ayun, at hindi po makakompleto ang ating pagpasada kung wala ang ating mga pagbati. Hello and happy Friday morning po. Unang-una, syempre po, sa ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto. Good morning po, ma'am. Good morning po din kay Vice Governor Dodo Mandanas, sa atin po mga board members at sa lahat po ng mga kasama naming kawani dito po sa pamahalang panlalawigan ng Batangas. Good morning po sa inyong lahat. At syempre po sa atin po nakatutok sa atin, maparadyo man po o online. Good morning po lahat sa inyong lahat mga kabiyahe. Ayan, at speaking of pagbati nga kasamang Almira, para naman nga po bumati sa ating mga online viewers, kasama rin po natin this Friday morning ang ating kabalikat na pagbibigay po ng mga napapanahong mga kaalaman. Jane Ilarmo Ilagan. Ayan, good morning sa'yo, Jane! Hello, good morning mga kabiyahe at sa ating mga nakatutok live via Facebook live streaming. Hello naman sa iyo, Kerzairal Bayanay, kamusta ka na? Good morning sa iyo. Tita Asis Carolio, good morning. Tito Roger Aguirre, Tita Neneth Ona, blessed first Friday morning po sa lahat. God bless and keep safe daw po tayong lahat. Sa ating suking-suking taga-subaybay, Miss Nitz Lapa, good morning. Magandang umaga, biyaheng Kapitolyo. Happy birthday daw po kay Miss Maybel Ramos Panganiban at Darlene Ramos Obando. Yan, happy birthday. Kay Kuya Lyndon, hello, good morning. Saan ka naka-duty? Kay Julius de la Cruz, kay Harold Lopez de Guzman, kay Tita Nilda, good morning. Kay Tita Shirley, Tita Ella Kayabat, Vincent Roy, hello sa magagandang anchors today. Yan, good morning daw. And kay Cashel Kakantos Raline, TGIF, good morning. Ayan, Jane, baka naman may mga announcement ka pa dyan na gustong ibahagi ngayong umaga? Yes, tuloy-tuloy nga po ang Community Food Market and last day na ngayong araw, September 5, 2025. At ginaganap po ito ngayon sa Dream Zone Capital Compound, Batangas City. Tampok nga dito ang iba't ibang mga lokal na produkto mula sa mga kawani ng Kapitolyo. At balita ko ay mas rumami pa daw lalo sa foods. Kaya tara, dayuhin natin ito mamaya, girls. Ayan. Yes. Yan. Tara na at suportahan ang barakahan mula sa inyong mga lingkod bayan para sa bayan. Ganon din po mga kabiyahe, kung wala pa ring PhilSys National ID katulad ng aming nabanggit kahapon sa Thursday group, ay huwag na po kayo magpahuli sapagkat narito na ang mga fixed registration centers dito sa lalawigan. Sa City Mart, Kaido Plaza, Caricanto, Batangas City, katabi po ito ng Bank of Commerce. At sa ground floor ng Fiesta Mall naman sa Maraoy, Lipa City. Bukas ang registration centers Lunes hanggang Biyernes mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Kahit holidays ay open pa rin ang mga ito. Kaya't ano na pang hinihintay nyo, magpa-register na po sa inyo ang iyong national ID at maging bahagi ng mas mabilis, mas maayos at mas episyenteng serbisyo publiko. Ayan, maraming salamat naman kasamang Jane sa iyong napaka-informative na ating pagbabalita ngayong umaga. Yan, at ngayon nga pong umaga, samot-saring mga paksa po ang ihahatid namin sa inyo, partikular na po sa mga balitang ating nakalap sa loob at labas ng ating probinsya. Kasama na nga po dyan ang ilang mga gabay at paalalang pangkalusugan. At bukod nga po riyan, hihahatid po namin ng iba pang mas mahalagang balita, anunsyo at aktibidad po dito sa pamahalang panlalawigan ng Batangas. Ayan, kaya naman po, subaybayan po ang lahat ng yan. Alamin po muna natin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw na ihahatid po sa atin ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Narito po. Magandang umaga, Batangas. Narito na po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, September 5, 2025. Patuloy pa ring umiiral ang southwest monsoon o hanging habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. At magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Northern and Central Luzon, kung saan hanggang malalakas na pag-ulan ang posibleng maranasan, kaya pinag-iingat sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa.
Samantala, meron tayong binabantayan na cloud cluster dito sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon at sa may silangang bahagi ng Luzon, kung saan itong mga kaulapan na ito ay ngayong umaga ay posibleng maging ganap na low pressure area na posibleng magdulot ng mga pag-ulan sa ilang area ng Northern Luzon at kikilos ito pakanluran papalayo sa ating kalupaan. Para naman po sa magiging lagay ng panahon ngayong araw sa probinsya ng Batangas ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may chance ng mga kalat-kalat na mahihinang pag-ulan. Sa hilagat kanlurang parte ng Batangas ay may 30% chance ng pag-ulan. Samantala sa silangan at timog parte ay may 35% chance ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Biyernes ay nasa pagitan ng 24 to 29 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:44 ng umaga at lulubog mamayang 6:05 ng hapon. Sa anumang oras at pagkakataon, tandaan, ang kaligtasan ay nasa kahandaan. Para sa isang matatag at ligtas na Batangas, ako po si Raven Nantasida mula sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Hanggang sa susunod na ulat, maraming salamat po. Mga anak, maghanda tayo ha. May paparating daw na malakas na bagyo dito sa ating lugar. Nay, natatakot po ako. Ang bagyo o tropical storm ay malakas na hangin. Ito ay kalimitang may kasamang malakas at tumatagal na pagulan at malakas na kidlat. Paano nga ba maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang media channel na anunsyo ng public storm warning signal. Pangalawa, itali ang bubong at kung ano pang maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay kung malakas ang hangin at ulan. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Talino at puso. At nagbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Ang oras po natin, 9:45 AM na po ng umaga. Ayan, at dumako naman po tayo sa ating mga pagbabalita. Mula po sa bulwagang pangbalitaan ng inyong biyaheng Kapitolyo, narito na po ang pasada ng mga balita. Ang Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ay tumugon sa kahilingan ng Bawan Colleges Incorporated sa pamamagitan ng pagbibigay ng orientation on basic DRRM concepts noong ika-28 ng Agosto 2025 para sa mga mag-aaral ng junior at senior high school. Layunin ng aktibidad na ito na mapalawak ang kaalaman at pangunawa ng mga mag-aaral hinggil sa kahalagahan ng kahandaan at pagbawas ng panganib sa sakuna. Bukod dito, bahagi rin ng pagsasanay na maipaliwanag ang mga pangunahing konsepto ng DRRM, maitaas ang kamalayan tungkol sa iba't ibang panganib at mga hakbang sa pag-iwas at pagtugon. At maitaguyod ang aktibong partisipasyon ng kabataan sa pagpapaigting ng kaligtasan at katatagan ng paaralan at komunidad. Sa pamamagitan ng oryentasyong ito, higit na naiihanda ng mga kabataan bilang mahalagang katuwang sa pagtataguyod ng isang ligtas, matatag at handang komunidad. Ang aktibidad na ito ay inaakibat ng adhikain na hubugin ng mga Batanggenyong kabataan na may talino at puso at matatag sa harap ng hamon ng sakuna. Nagsilbi namang basic life support trainers ang ilang mga kawain ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRIMO bilang tugon sa kahilingan ng Department of Health Center for Health Development o DOH-CHD, Calabarzon para sa pagsasagawa ng basic life support training for road crash responders sa mga lugar na madalas magkaroon ng aksidente sa kalsada ng lalawigan ng Batangas. Ang naturang pagsasanay ay matagumpay na isagawa noong ika-27 hanggang ika-29 ng Agosto 2025 sa bayan ng Nasugbu. Layunin ng pagsasanay na magbigay ng sapat na kaalaman at kasanayan sa mga kalahok
upang maisagawa ang agarang life-saving interventions tuwing may insidente ng aksidente sa kalsada. Sa pamamagitan nito, higit na pinapatibay ang kakayahan ng mga local na emergency responders upang makapaghatid ng mabilis, wasto at epektibong tugon na makakatulong sa pagbawas at ng nasasawi at pagpapataas ng tsansa ng kaligtasan ng mga biktima. Samantala, serbisyong may puso, dangal at galing para sa tao at para sa bayan. Sa unang araw ng buwan ng Setyembre, muling nagtipon-tipon ang mga opisyal at kawani ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas para sa lingguhang pagbibigay-pugay sa bandila ng Pilipinas na pinangunahan ng Provincial Human Resource Management Office o PHRMO sa Dream Zone Capital Compound, Batangas City. Sa kanyang mensahe, binati ni Governor Vilma Santos Recto ang lahat ng kawani ng Kapitolyo sa pagsisimula ng month-long celebration ng ika-125 taong anibersaryo ng Philippine Service. Binigyan din niya ang taos-puso niyang pasasalamat sa lahat ng mga empleyado ng pamahalaan na patuloy na nagbibigay ng mabilis na aksyon, mabilis na desisyon at mabilis na serbisyo para sa bayan. Sa kaparehong araw, sa pangunguna po ng Provincial Veterinary Office o PROVET, matagumpay na isinagawa ang estrus synchronization program sa bayan ng Talisay, Batangas. Ang estrus synchronization ay isang management technique sa livestock production kung saan ang reproductive cycle ng mga hayop ay isinasabay o pinapantay gamit ang hormones at iba't ibang management practices. Layunin ng programang ito na mapagsabay-sabay ang estrus ng mga hayop, mapadali ang artificial insemination, mapataas ang conception rate at magkaroon ng sabay-sabay na panganganak ng mga alagang baka at kalabaw. Nabigyan ng libreng serbisyo ang mga alagang baka at kalabaw mula sa 3 barangay sa Talisay, ang Barangay Kiling, Barangay Tumaway at Barangay Banga. Ang nasabing inisyatiba ay kaugnay sa Hearts Program ni Governor Vilma Santos Recto na patuloy na nagbibigay pansin sa sektor ng agrikultura upang mapalakas ang kabuhayan ng mga Batanggenyong magsasaka. Ayon sa ilang magsasakang nakinabang sa programa, malaki ang kanilang pasasalamat sa pamahalaang palalawigan dahil sa pagbibigay ng ganitong uri ng suporta. Anila, malaking tulong ito upang mas mapabuti ang kanilang produksyon at masiguro ang mas mataas na kita mula sa kanilang alagang hayop. Sa pamamagitan ng ganitong mga programa, inaasahang higit pang mapapalakas ng industriya ng livestock production sa Batangas at maitataguyod ang sustainable farming para sa mga susunod na henerasyon. Kinilala naman ng pamahalaan panlalawigan ng Batangas sa pangunguna ni Governor Vilma Santos Recto ang ilang mga kabataang Batanggenyo na nagkamit ng karangalan sa kanilang mga larangan. Sa larangan ng sayaw, ginawaran sina Brian Rafael May Aidel Luna, isang gold awardee, at Mary Natalie Mañez na silver awardee ng Batangas Dance School mula sa prestihiyosong Asia Pacific Arts Festival noong 18 hanggang 25 ng Hunyo 2025 na dinaos po sa Taipei, Taiwan. Samantala, sa larangan naman ng palakasan o sports, binigyan din ng pagkilala ang 16 na kabataan mula sa Team AAK Philippines na nakapag-uwi ng mga parangal sa 3rd CAV KD Skip Karate Championship na ginanap naman sa Quezon City noong 3 ng Agosto 2025. Sa iba pang mga balita, personal na pinangunahan ni Governor Vilma Santos Recto ang pamamahagi ng Assistance to Individual in Crisis Situation or AICS noong araw ng Lunes na ginanap sa Dream Zone Capital Compound, Batangas City. Tinatayang nasa 306 na mga Batanggenyo ang naging benepisyaryo ng nasabing pamamahagi na pinangasiwaan ng Provincial Social Welfare and Development Office. Kasabay nito ay pinagkaloob din ng pamahalaang panlalawigan ang Provincial Service Incentive or PSI sa mga retiradong barangay officials at lupong tagapagpamayapa na naisakatuparan naman mula sa pangunguna ng Provincial Assistance for Community, Public Employment and Youth and Sports Development Office o PAC-PASDO. Layunin ng pagbibigay ng insentibo at paggawad ng mga sertipiko na kilalanin ang hindi matatawarang serbisyo ng mga naturang benepisyaryo sa mga panahon na sila ay naging katuwang sa paglilingkod sa lalawigan. Naging katuwang ng PSWDO at PAC-PASDO ang Provincial Treasury's Office sa pamamahagi ng nasabing mga tulong pinansyal.
At para naman po sa matatag na paghahatid ng serbisyo, malugod na tinanggap ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas ang Certificate of Appreciation mula sa Department of Interior and Local Government o DILG Batangas. Dahil sa pagiging aktibong katuwang nito sa implementasyon ng Retooled Community Support Program or RCSP. Kabilang sa mga departamento ng Kapitolyo na nakatanggap ng sertipiko ay ang Office of the Provincial Governor, Provincial Health Office, Provincial Information Office, Provincial Social Welfare and Development Office, General Services Office at Office of the Provincial Agriculturist. Samantala, ginawaran din ng DILG Batangas ang provincial level offices ng ilang mga national agencies kasama ang Department of Public Works and Highways 2. Batangas Police Provincial Office, Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFOR, Department of Agrarian Reform, 202nd Infantry Unifier Brigade, 59th Infantry Battalion, Department of Information and Communications Technology at DILG-4A. Ang RCSP ay ang programang naghatid ng serbisyo karaban sa mga remote barangay ng lalawigan simula Hulyo 2025 hanggang sa kasalukuyan. Opisyal naman binuksan ni Batangas Governor Vilma Santos Recto at mga opisyal na samahan ng mga kawani ng Pamahalang Panlalawigan ng Batangas o Sangkap Batangas sa publiko at mga kawani ng Kapitolyo ang matatag na barakahan ng mga kawani ng Kapitolyo noong unang araw po ng September 2025 bilang isa sa mga kick-off program ng selebrasyon ng 125th Philippine Civil Service Anniversary. Tampok po dito ang iba't ibang lokal na produkto mula sa mga kawani ng Kapitolyo. Kabilang po ang samut-saring mga pagkain hanggang sa iba pang mga pangunahing pangangailangan. Ayon po kay Sangkap Batangas President Hazel Fernandez, layunin ng barakahan ang magkaroon ng mga kawani ng aktibidad na magbibigay sa mga ito ng plataporma para ipakita ang kanilang mga talento at mga munting pinagkakaabalahan sa larangan ng food and beverage, baking, handicrafts, agriculture, clothing, and general merchandise. Samantala, pinangunahan ng Department of the Interior and Local Government or DILG Batangas Provincial Office ang pagkakaroon ng Multi-Sectoral Interagency o pagtatatag ng Batangas Alliance of National Government Agencies o BANGA na magsisilbing alliance building body o collaboration partners ng lalawigan ng Batangas at mga nasyonal na ahensya ng bansa. Ang nasabing aktibidad ay dinaluhan ng pamunuan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas na pinamumunuan ni Batangas Governor Vilma Santos Recto, DILG Batangas at mga kinatawan ng iba't ibang nasyonal na ahensya sa lalawigan. Layunin ng inisyatibo ang strategic and cost-effective approach sa pagbaba ng mga serbisyong pangnasyonal at lokal sa mga mamamayan ng lalawigan ng Batangas. Sa ganitong pamamaraan, mapapalawak ang promosyon ng good governance practices sa ilalim ng Local Governance Resource Center at katuwang ang mga kasapi ng BANGA, mapapalakas din ang mga inisyatibong data sharing, resources and technical expertise, at mga best practices ng mga local government units at mga national government agencies. Sa mensahe ni Governor Santos Recto, sinabi nito na napakahalaga ng pagkakaroon ng isang malinaw na koordinasyon at komunikasyon upang maiwasan ang pagkakaantala ng mga serbisyo at magkaroon ng konkretong sistema na mag-uugnay sa layunin at pamamaraan ng pagbaba ng mga importanteng programa ng pamahalaang pangnasyonal at ng lalawigan para sa mga komunidad at mga sektor na nangangailangan sa Batangas. Samantala ay pinaabot ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas araw ng Martes, September 2, 2025, ang tulong sa food packs mula sa Department of Social Welfare and Development sa 625 na mga mangingisda sa Isla Verde, Batangas City na naapektuhan na nagdaang habagat na pinalakas ng bagyong Krising, Dante at Emong. Sa direktiba ni Governor Vilma Santos Recto, ang naturang distribution activity ay pinangunahan ng mga tanggapan ng Office of the Provincial Agriculturist, Office of the Provincial Governor, katuwang ang Pamahalaang Panglungsod ng Batangas at DSWD Field Office 4A. Nagbigay rin ng saya ang mga talentadong kawani ng Kapitolyo sa mga benepisyaryo.
At bilang bahagi ng pagdiriwang ng 125th Philippine Civil Service Anniversary ngayong buwan po ng September 2025, naghatid ang pamahalang panlalawigan ng Batangas sa pangunguna ng Provincial Human Resource Management Office o PHRMO ng libreng manicure, pedicure, haircut at masahe na ginanap po sa Provincial Auditorium Capital Site, Batangas City. Ang mga libreng serbisyo or pampering services ay handog at pasasalamat ni Governor Vilma Santos Recto sa mga kawani bilang pagkilala sa hindi matatawarang paghahati ng serbisyo sa mga Batanggenyo at pagiging katuwang sa pagpapalawig ng mga serbisyong may talino at puso. Distribution of AICs and PSI sa unang distrito ng lalawigan ng Batangas. Ipinamahagi ang Assistance to Individual in Crisis Situation or AICs para sa 1st District ng Batangas noong araw ng Miyerkules, ika-3 ng Setyembre, na ginanap sa Eskwela PIA sa bayan ng Taal. Nasa 187 na mga Batanggenyo ang naging benepisyaryo ng naturang pamamahagi na naisakatuparan sang-ayon sa direktiba ni Governor Vilma Santos Recto at mula sa pangangasiwa ng Provincial Social Welfare and Development Office. Kasabay nito, ipinagkaloob din ng pamahalaang panlalawigan ang Provincial Service Incentive sa 37 na retiradong barangay officials at 10 tagapagpamayapa, na naihatid naman mula sa pangunguna ng Provincial Assistance and Community Public Employment and Youth and Sports Development Office. Layunin ng pagbibigay ng insentibo ang paggawad ng sertipiko na kilalaan ng hindi matatawarang serbisyo ng mga naturang benepisyaryo sa panahon ng sila ay naging katuwang sa paglilingkod ng lalawigan. Naging katuwang ng PSWDO at PACPACE ang Provincial Treasurer's Office at pamahalaang bayan ng Taal sa pamahagi ng nasabing mga tulong pinansyal. At sa kaparehong araw, personal na pinangunahan ni Governor Vilma Santos Recto ang isang mahalagang pagpupulong sa People's Mansion, Capitol Compound, Batangas City. Layunin ng pagpupulong ang pagpapatibay ng mga programang medikal para sa batang may autism at iba pang pangangailangan. Kabilang sa mga dumalo sina Dr. Gerald G. Alday, Officer in Charge ng Provincial Health Office, at 5th District Senior Board Member Dr. June Berberabe. Kasama rin sa mga kinatawan mula sa Medical Society na nakatakdang makipag-ugnayan at makipag-partner sa pamahalaang palalawigan ng Batangas upang mas mapalawak ang serbisyong medikal at suportang kinakailangan ng mga pamilyang may mga anak na nangangailangan ng karagdagang atensyon sa kalusugan. Sa pagtutulungan ng Kapitolyo at iba't ibang sektor, isang mas inklusibo at maalagang lalawigan ang patuloy na mabubuo kung saan ang bawat batang Batanggenyo ay may lugar, may boses at may kinabukasang maaasahan. Samantala, matunggumpay naman na sinagawa ang 2025 Government Job Fair kahapon po, araw ng Huwebes, ika-4 po ng Setyembre 2025 sa Walter Mart, Batangas City sa pangunguna po ng Provincial Assistance for Community Public Employment and Youth and Sports Development Office o PACPACE-DO, katuwang ang Civil Service Commission Field Office, Batangas. Kaugnay rin ito sa pagdiriwang ng 125th Philippine Civil Service Anniversary na may temang bawat kawani, lingkod bayan, puso, dangal at galing para sa bayan. Dinaluhan ito ng iba't ibang local government units at government agencies mula sa buong Batangas na nag-alok ng maraming oportunidad para sa mga Batanggenyong nagnanais makapasok sa serbisyong publiko. Layunin ng nasabing aktibidad na palakasin ang pantay na oportunidad sa trabaho at tiyakin na mabilis at mahusay na paghati ng serbisyo sa mamamayan bilang bahagi ng adikain tungo sa isang matatag na Batangas. Maraming job seekers ang nakilahok at nakipag-ugnayan sa mga kinatawan ng kani-kanilang ahensya upang magtanong at magsumite ng aplikasyon. Umabot po sa 1,359 na kalahok sa job fair, kung saan 792 po ang formal na nag-apply sa trabaho, habang ang iba naman ay nag-avail ng government services na inhandog ng katuwang na ahensya. Nakiisa sa programa sina Executive Assistant Dr. Rolando Tumambing bilang kinatawan ni Governor Vilma Santos Recto, PACPACE Department Head Vinda Mendoza, CSCFO Batangas Director 2 Rowena Cunan, CSCFO Occidental Mindoro Director 2 Attorney Angelina Ferral, at CSCFO Occidental Mindoro Director 2 Maria Teresa Poblador. At yan nga po mga balitang nakalap namin dito po sa loob ng lalawigan ng Batangas. Wala po maglilipat ng inyong mga himpilan dahil magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo.
Anak, magtago ka sa ilalim ng mesa. Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Talino at puso. Ayan at nagbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Ang oras nga po natin 10:03 AM na po ng umaga. Ayan, samantala para naman nga po sa iba pang balita sa labas ng ating lalawigan. Panukalang nagbabalik sa 10% VAT inihain sa Kamara. Naghain si Batangas Representative Leandro Levise ng House Bill 4302 na naglalayong ibaba ang value-added tax mula sa 12% tungo sa 10% bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Binigyan diin ni Leviste na tumaas ng husto ang VAT collections ng gobyerno mula 156.67 billion noong 2005 hanggang 1.2 trillion noong 2024. Mas mataas kaysa sa 200 bilyong nawawala kung ibababa ang buwis. Dagdag pa niya ang 12% VAT ng Pilipinas ang pinakamataas sa Southeast Asia kumpara sa Vietnam at Cambodia na merong 10%, Indonesia na merong 11%, Singapore na merong 9% at Thailand na merong 7%. Sakop din ng panukala ang maaaring ibalik pansamantala ng Pangulo ang 12% VAT kung lalampas sa target ang budget deficit. Sinabi naman ng Department of Finance na bukas itong pag-aralan ang panukala. Kasabay nito, inanunsyo ng DOF ang isang tax amnesty program para sa mga hindi na bayarang buwis mula 2007 hanggang 2024. Kabilang ang income, excise, donors at VAT sa importasyon na magbibigay ng immunity laban sa penalties at audits. Samantala, pinaalalahanan ng Malacanang ang mga opisyal at empleyado ng gobyerno na huwag maugnay sa anumang uri ng sugal. Ito'y matapos umamin si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na gumamit siya ng alias at peking ID para makapasok sa kasino. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na ang desisyon kaugnay ng kaso ni Alcantara ay nakasalalay sa Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Inamin ni Alcantara na batid niya, bawal ang mga government employees na pumasok sa kasino, subalit gumamit siya ng alias at peking ID. Inugnay ni Alcantara sa ilang maanumalyang umanong flood control projects sa Bulacan dahil upang alisin siya sa kanyang pwesto. Sa pagdinig ng komite sa Kamara nitong Martes, tinanong si Alcantara kung paano siya nakapasok sa kasino. Samantala, sa pagdinig ng Senado nitong Lunes, sinabi ni Alcantara na kasama niyang nagpunta sa kasino sina District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza, na dati niyang makasamahan sa Bulacan 1st Engineering District. Batay sa ulat, ginamot umano ni Alcantara ang alias na Joseph Villegas, habang Marvin de Guzman naman si Hernandez at PJ Asuncion naman si Mendoza. Sa hiwalay na pagdinig sa kamera ukol sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, napag-usapan din ang pagsusugal ng ilang opisyal at kawani ng gobyerno. Ayon sa PAGCOR, umabot sa 180 million pesos ang nakatabing panalo sa kasino matapos mapag-alamang mga kawani ng gobyerno ang nanalo. Isang konsehal pa umano ang nagbitiw sa pwesto para makubra ang napanalunan nitong 14 million sa sugal. Subalit, humingi umano ang PAGCOR ng sertipikasyon mula kay Interior Secretary John Vic Remula
upang makumpirma ang kanyang pagbibitiw. Sa ilalim ng Administrative Code of 1987, bawal sa mga government employee ang pagsusugal. Pinagbabawal din po sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno na pumasok sa mga kasino alinsunod sa Memorandum Circular No. 6, Series of 2016 ng Office of the President. Aminado ang PAGCOR na hirap silang masala ang mga pumapasok sa kasino, kaya nagpatupad sila ng second screening sa mga mananalo. At sa karagdagan pa sa ating pasada balita, pasadahan mo Jane Ilormo Ilagan. Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang bansa ay 80% closer para matupad ang universal healthcare para sa lahat ng mga Pilipino. Tinukoy ng Pangulo ang progreso sa pagbuo ng isang sistema para sa accessible, affordable, and quality medical services. Ito'y matapos niyang bisitahin ang Bataan General Hospital o Medical Center sa Balanga, Bataan, upang i-assess ang implementasyon ng Zero Balance Billing o ZBB program. Ayon sa Pangulo, ang Zero Balance Billing ay ipinatutupad na sa 78 government-run hospitals. Sa Bataan General Hospital and Medical Center, nasa 2,976 na pasyente na ang nakikinabang mula sa programa. Pinuri rin niya na ang nasabing ospital para sa matagumpay na implementasyon ng ZBB sa pamamagitan ng pagtiyak na ang mga pasyente ay naidi-discharge na walang inilalabas na pera para sa bayarin. Dagdag pa niya, malaking tulong ito dahil mas marami na ngayon na ang nagpupunta sa mga ospital. Aniya, nananatili siyang committed na tuparin ang kanyang aspirasyon para sa isang matagumpay na universal healthcare system. Tiniyak din ng Chief Executive sa mga healthcare workers ang patuloy na suporta ng pamahalaan. Samantala, sa ilalim ng ZBB program, ang lahat ng miyembro ng Philippine Health Insurance or PhilHealth na naka-admit sa basic award accommodation sa mga ospital ng Department of Health ay hindi maglalabas ng kahit anumang out-of-pocket expenses para sa kanilang hospitalisasyon. Maraming salamat, Jane. At yan nga po ang ating pasada ng mga balita ngayong araw, September 5, 2025. Ang oras nga po natin, 10:09 a.m. na po ng umaga. Sa aming pong pagbabalik, hatid na naman namin ang ilang mga mahalagang anunsyo at gabay pangkalusugan para sa inyong kabatiran. Ang lahat ng pong yan ay sa aming pagbabalik. Wala pong maglilipat ng estasyon. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Toto Pito. 7 healthy habits na go na go. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Ngunit sa Pilipinas, marami pa rin ang hindi nakakakain ng tama at hindi sapat ang ehersisyo. 2 sa 10 bata na wala pang 5 taong gulang ay kulang sa timbang, habang 1 sa 10 bata naman ang sobra sa timbang at obese. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Para tayo'y manatiling malusog sa anumang edad, sundin ang mga tips na to. Gumalaw ng 30 to 60 minutes kada araw. Tangkilikin ang active transport tulad ng pagbibisikleta at paglalakad. O gumawa ng mga aktibong gawain tulad ng paglilinis ng bahay. Kumain ng healthy at iwasan ang mga pagkain mataas sa asukal, asin at taba. Ugaliin ang pagbasa at pagsuri ng mga food labels. Iwasan ang mga inuming mataas sa asukal tulad ng soft drinks at uminom ng di bababa sa 8 baso ng tubig kada araw. Pag naghahanap ka ng panghimagas, kumain ng prutas sa halip ng mga minatamis tulad ng cake at ice cream. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Talino at puso.
Nagbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo para po pasadahan muna ang ilang mga mahahalagang anunsyo at aktibidad ng ating pamahalaang panlalawigan. Ibabahagi sa atin yan ni Kasamang Jane. Kasamang Jane? Ayan, kaisa ang pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pamamagitan ng Provincial Health Office sa paghahatid ng mahalagang impormasyon pagdating sa prostate cancer. Lalo't hinggit ngayong inoobserbahan ng bansa ang Prostate Cancer Awareness Week ngayong unang linggo sa buwan ng Setyembre 2025. Mahalagang malaman ang mga sintomas bago pa ito lumala. Magpakonsulta agad sa pinakamalapit na Rural Health Unit o doktor para sa maagap na aksyon. Dahil sa matatag na Batangas at sa Hearts Program ni Governor Vilma Santos Recto, kalusugan mo #1 sa puso ko. Gayun din po, buong suportang nakikisa ang pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa obserbasyon ngayong unang linggo sa buwan ng Setyembre 2025 ng National Crime Prevention Week o NCPW. Alinsunod ito sa Presidential Proclamation No. 461 ng taong 1994. Sa pangunguna ni Governor Vilma Santos Recto, katuwang ang buong hanay ng Batangas Police Provincial Office, patuloy na sinisikap ng lalawigan ang pagtatatag ng mas matibay na pundasyon para sa pagkakaroon ng payapa, ligtas at tahimik na mga komunidad. Sa gabay ng tema ngayong taon na pinalakas na pamahalaang lokal para sa ligtas ng pamayanan, pagpapatibay ng mga programa sa pag-iwas sa krimen sa ilalim ng CSOP. Binibigyang halaga rito ang pagpapalakas sa partnership ng komunidad at pamahalaan para sa pagpigil ng krimen at paghikayat sa lahat ng makiisa sa mga programang pangkapayapaan at kaayusan ng kapulisan at gobyerno. Malaki ang ginagampanan ng bawat mamamayan, lokal na pamahalaan at kapulisan upang makamit ang maayos at ligtas na komunidad sa sama-samang pagtutulungan, krimen ay maiiwasan. Yan, samantala, iniimbitahan po ang lahat ng lakbay Batangas para sinsayan ang lalawigan ng Batangas sa pamamagitan ng free shuttle tours ngayong September 2025. September 16, September 18, September 24, and September 26. At sa iba pong mga detalye, mangyari pong bisitahin ng official FB pag ng Batangas Tourism and Cultural Affairs. Ayan, maraming salamat Kasamang Jane. Ayan, baka naman pwede pa nating batiin ngayon ang ating mga manonood. Ayan, sa pagkakaalam ko dito sa Lakbay Batangas, ito ay sold out na. Tama ba? Ayun, so sayang naman sa mga hindi naka-access. And congratulations sa mga naka-avail ng ating free shuttle. Yes. Yan, sana'y mag-enjoy kayo sa inyong tour. At sa pagkakaalam ko, ito ay meron ng tour guide. Yes, tama ba ako? Merong kasamang tour guide. Ayun. Free tour guide po ito. Yes. Ang mga exclusions ata dito is yung meals. Food, Hindi ata yes. kasama. Ayun. Kumbaga ay kikibi po tayong lahat, guys. Yan. Free shuttle tour lang. Maghintay na lang po tayo ng confirmation po sa inyong binigay na email. Ayan, Kasamang Jane, pasadahin mo na ang ating mga online viewers ngayon. Ayan, syempre good morning kay Miss Yel Pradiliada. Hello, kamusta ka dyan sa baba? Mag-isa ka lang ngayon dyan. See you later, sis. And hi kay Kuya Hans Johnson Silva. Hello, TGIF. Ayun. Kay Kuya Richard Riva, good morning. Kay Ms. Sir Ian Zoe, good morning. Kay Julia, hello. Kay Brian Bautista, hello Sir Brian. Kay Kuya Owen, good morning. Miss Sheila Manhares, good morning po. And kay Mon Karag, hello. Good morning. Ayan, maraming salamat Kasamang Jane. Ayan, kagaya nga po ng aming nabanggit kanina, syempre bilang pangunahing prioridad ang Hearts Program ng ating Governor Vilma Santos Recto, hindi po natin papalagpasin ang araw ng Biyernes na wala kaming naiibahagi sa inyo na ilang gabay pang kalusugan. Kaugnay niya this Friday morning para po sa unang pasada ng ating segment na Kalusugan Mo, #1 sa puso ko. Anong gusto ko yun sabihin? Oo nga bagay na bagay sa boses mo. Ulit nga. Sige. Pa-scroll up po ng konti. Ayan. Ay, okay. Kasamang Almira, sige parang na. ayaw nang ulitin. Okay. Bilang pakiisa sa pamahalang palalawigan ng Batangas, sa obserbasyon ng bansa sa Obesity Prevention Week ngayong unang linggo po ng September 2025, atin pong talakayin ang kampanya sa mas malawak at mas
mabuting na pangangalaga sa ating mga kalusugan. Sa pamamagitan ng wastong kaalaman at impormasyon, matutugunan natin ang kani-kanilang hakbang para sa mas masigla, mas malakas at mas malusog na pangatawan. Ayan. Ngayong September 1 to 7 nga po ay ang Obesity Prevention Week. Parang tayo ba yung dapat mag-discuss nito kasama Almira? Parang wala na tayong list kasamang tala. Kailangan na natin itong discuss. So parang hindi lang ito para sa ating mga nakikinig at nanonood ngayong umaga, kundi para din sa atin. Yes, ating pakinggan ng maigi ang ating mga sasabihin. Yes, so ano nga po ba ang Obesity Prevention Week? Ito po ay isang taunang kampanya na ginugunita tuwing unang linggo ng Setyembre upang bigyang diin ang kahalagahan ng malusog na timbang at tamang nutrisyon sa kalusugan ng bawat Pilipino. Layunin po nitong paigtingin ang kamalayan at edukasyon ukol po sa labis na katabaan at ang mga panganib na dulot nito sa katawan. Ayun, ang obesity nga po ay labis na katabaan ay hindi simpleng issue sa timbang. Isa ito pong seryosong kondisyon na maaaring magdulot ng iba't ibang chronic diseases na gaya na nga po ng Ito nga kasamang Almira. Ang isa nga po sa mga chronic diseases na naiidulot po ng obesity ay yung type 2 diabetes nga. Kung saan ito nga ay pinakakaraniwang komplikasyon ng obesity. Dahil po sa labis na taba, nagiging insulin resistant na po ang katawan natin na humahantong na po sa pagtaas ng blood sugar level. Kaya maaari po itong magdulot ng komplikasyon sa mata o ito nga pong tinatawag natin na diabetic retinopathy. Sa bato naman po o ito nga pong kidney failure sa puso at sa paa na tinatawag naman pong diabetic foot. Ayun, at bilang nabanggit mo nga yung sa puso, meron po tayong tinatawag na hypertension o high blood pressure. Ito naman po ang labis na timbang na nagdudulot ng mas mataas na pressure sa ugat na nagpapahirap po sa pagdaloy ng ating mga dugo. Isa po sa mga pangunahing risk factor nito ay ang stroke or heart attack. Since nabanggit mo na nga kasamang Almira yung heart attack, ito na nga yung kasunod, ang heart disease naman po. Kasama na rito ang coronary artery disease o ito nga po yung pagbabara ng ugat sa puso na dulot po ng mataas na kolesterol at taba sa katawan. Maaari po itong humantong sa atake sa puso, yun nga sinabi mong heart attack o yung myocardial infarction at a heart failure. Ayun, ang stroke naman. Ang stroke ay maaaring magdulot po ng pagkaparilsa o pagkawala ng pananalita o kamalayan. Ang obesity ay may kaugnayan sa mga kondisyon na nagpapataas sa panganib ng stroke tulad nga po ng high blood pressure, atrial fibrillation at diabetes. Ayan, ito na nga naman po yung mga certain types naman po ng cancer. So, kasama pa rin po pala ang cancer dito sa obesity. So, ito nga po, ayon po sa World Health Organization, ang obesity po ay may ugnayan sa ilang uri ng cancer. Kabilang na nga po dito yung breast cancer o colon cancer, ang endometrial cancer o ito nga po sa uterine cancer po natin, ang kidney at pancreatic cancer. Ang posibleng sanhi nito po ay ang hormonal imbalance at chronic inflammation. Ayun, ang sleep apnea naman po ay isang sleep disorder kung saan humihinto ang paghinga ng panandalian habang natutulog. Mas madalas po ito sa mga taong obese dahil sa taba sa leeg na pumigil sa daanan po ng ating hangin. Nagdudulot po ito ng matinding pagkapuyat, panganib sa puso at aksidenteng dahil sa antok. At ang osteoarthritis naman po, ang sobrang bigat ay naglalagay po ng pressure sa joints, lalo na po sa tuhod, balakang po at syempre po sa likod na nagdudulot po ng pananakit, pamamaga at hirap po sa paggalaw. At sa kalaunan po ay maaaring humantong na sa kapansanan. Ayun, bukod nga po sa ating mga sakit na maaaring makukuha at sa atin pong mga pisikal na nararamdaman, kasama din po dito ang mental health conditions. Marami po tao na obese ang nakakaranas po ng low self-esteem, depression at anxiety. Maaari po ito dahil sa social stigma or body image issues na katulad po ng bullying. Ayun. Ayan, so napakaraming sakit na kaakibat po ng obesity, kaya
ano ba yung mga dahilan or naging mga causes ng obesity kasamang Almira? Ayun, ang una nga dyan, kakulangan sa ehersisyo. Ayan. Exercise. Mukhang ginagawa na naman natin yung exercise kahit pa paano. Nagno-note din po kami ng aming mga kailangan po dito. Hindi balanseng pagkain, matataas sa taba, asukal, at processed food. Ayun, eto na, dito na tayo madadali kasamang Almira sa asukal at processed food. Yes. Since mahilig tayo sa mga chocolates, sa mga yan nga, processed food. Yes. Kasi yun yung mas mabilis eh. Minsan ang iniisip ng mga tao, mas madali to kasi ready na, gano'n. So, mas iniisip na lang, eto naman ay mapaprocess din ng ating katawan. Hindi nila naisip na mas maganda na healthy pa rin ang ating mga kinakain. Kumbaga lutong bahay pa din. Ano? At mas masarap naman talaga ang lutong bahay. At less guilt kapag kumakain. Yan yung sinasabi mo sa sarili mo pag ikaw yung nagluluto. Less guilt. Yes. At hindi naman po dahil lang sa pagkain ng marami, kaya tayo nagiging obese. Minsan po, ito ay dahil lang din po ng mga genetics natin or yung lahi nga po. Kasi yung iba, kahit di sila malakas kumain, nagiging obese sila. So, ito ay genetics na or lahi na nila. So, nariyan din po yung mga hormonal imbalances natin at yung kakulangan po sa tulog at labis na stress. So, nakakadagdag talaga yung stress natin. So, mas okay din na Yan, ito na yung nagre-resulta, sabi nga ni Direk, nagre-resulta na sa stress eating or binge eating. Ito yung pag-stress na stress ka na, ang nangyayari, kain ka lang ng kain ng madami. Kasi yun yung gateway mo para mailabas yung stress mo eh. Minsan naman, hindi na natin naiisip na, stress pa ba to? Or minsan talaga nasasanay na tayo. Sanay na yung katawan natin. Kung ano yung binilit natin ng ilang, halimbawa, sa isang buwan, ganun yung pagkain mo, makukuha mo siya hanggang sa tumagal na hindi na natin namamalayan na tayo pala ay nasasobrahan na sa pagkain. Totoo. Alam mo, feel ko meron akong stress eating kasi alam mo yung pag minsan, ang dami na nangyayari sa'yo. So, napapabili ako kina tita. Parang na-witness ko yan. Kasi katabi lang natin si Tita Ella. So, pag stress tayo, Tita Ella? Ganun Tita Ella, ano pong tinda nyo? Pabili po. Si Tita Ella, ready naman magbigay. So, malaking factor pa rin po ang ating mental health sa obesity po or sa causes po ng obesity. At para naman nga po sa mga ways o yung hakbang naman po para maiwasan natin, syempre, ang obesity o yung dagdag o karagdagang taba nga po sa atin ay syempre ang pagkain. Unang-una po natin sa priority ay pagkain po ng balanced diet. Ito po ay may sapat na gulay, prutas, whole grains, at syempre po ang lean protein. Yung pinakamahalaga talaga ang balanced diet sa atin. Kahit sa isang buong araw, pwede naman na paghati-hatiin natin yung ating mga portion. Yes, portion lang. Para hindi mag-overeat. Small meals lang po. Kung talagang hindi kaya na, hindi kumain sa isang buong araw. Also, kasamang Almira, napaka-importante din na meron tayong good relationship with food. Kasi minsan, dyan nagsisimula eh. Totoo. Kunyari, hindi ka kakain ng buong araw, tapos sa gabi, doon ka magbi-binge eat. So, yun. Okay pa din po na i-portion na lang po natin yung pagkain natin at dapat po sa portion na yun, balance po yung diet natin. Yes, wag natin i-deprive ang ating mga sarili. Kumbaga kung may chocolate, okay, 1 piece lang, ganon. Hanggang sa mabawasan mo na mabawasan as you go along sa diet mo na masanay ang katawan mo. Totoo. Tapos yung iba, pansin ko, pag mga Filipino, ang sinasabi nila, wag tayo magkanin kasi nakakataba, which is wrong din naman po. Dahil ang carbs po, pag tama po yung intake po natin ng carbs, pag tama po yung portion natin ng carbs, okay din po siya sa ating katawan. Yes, balance lang po. Kumbaga, balance nga po lang talaga ang ating kailangan sa ating pagkain, sa ating buhay. At bukod nga po dyan, ang pinakamahalaga po ay iwasan po natin ang matatamis at maaalat na pagkain. Kumbaga po, pwede naman po tayong kumain ng matatamis at maaalat. Pero po, may mga pagkain po kasi na mas healthy po yung makukuha nyo na sugar. Halimbawa po ay instead of kayo ay mag-candy, pwede po kayo magprutas para mas healthy yung intake nyo sa isang araw, or kung maalat naman, meron namang mga healthier options pa para dito. So, ito nga yung sinasabi natin, hindi naman masama kumain ng matamis. Basta, tama po yung pagkain natin ng matamis, kunyari once a week lang, ganyan. Kumbaga pwedeng 80-20 na portion.
80% clean po ang kinakain, 20% po kung ano pong gusto natin kainin, pwede po yun. Balanced diet pa din po yun. Maibahagi ko lang, dahil ako nga ay isang sweet tooth, alam mo yan. Totoo. Oo. Tinatry ko na talaga na as much as possible, kahit small lang, small piece of chocolate lang for a day. Para lang yung cravings mo. Ko lang, totoo. na hindi ako, parang pag nakakita ng chocolate, makaubos ako ng isang parang bar di ng sila naniniwala sa'yo. Totoo na siya. Totoo na siya. So before, hindi siya totoo. Totoo na siya, guys. Ayan. Kasi, sabi ko, kailangan ko na talagang magbawas ng ano. Para sa akin din naman, bilang tayo ay naedad na, ganyan. Yes. Kailangan natin talagang i-prioritize ang ating health. Lalo na nasa lahi din namin ang diabetes. Kaya kailangan mag-control na talaga ng sugar. Yes, at syempre nga kasamang Almira, ang sunod na dyan, bukod sa pagkain ng tama, ang sunod na ay exercise. Hindi mawawala ang exercise. Kahit po, hindi bababa ng 30 minutes kada araw walking. Napakalaking tulong na po nito sa ating kalusugan. Kaya importante po na kahit papano, sa isang araw po meron tayong exercise, walking man lang po. At yan, syempre, kasama na nga dyan. Eto na, dito na ako, parang medyo time to shine alanganin. Yung pag-inom ng madaming tubig o yung sapat na tubig araw-araw. So, yun. Kasama din siya. Kasamang Almira, ano pa? Ayun, iwasan po ang sedentary lifestyle o sobrang pag-upo o panonood ng TV ng matagal. Ayan, yun nga po, sinasabi po natin na kailangan natin mag-ehersisyo ng 30 minutes kada araw, pwede po na sa bahay lamang na tayo maglinis, kumbaga, kesa manood lang tayo ng TV. Pwede naman po natin pagsabayin ito para nakilos pa rin po tayo. Ano po? At syempre po, matulog po ng 7 to 8 hours bawat gabi. Ayan, ang mahirap i-achieve sa lahat. Parang yun yung pinakamadali naman sa akin. Madali. Konting lang, idlip na agad, tulog na ako eh. Mapasandal tayo yung dalawa kapag tulog po ang pinag-usapan. Tayo healthy po dyan. Pero dapat ang lahat ng ito po ay atin po dapat i-balance lahat. Lahat ng balanced diet, ang ehersisyo, ang paggalaw-galaw at pagtulog, yan po ay mahalaga pong factor para po hindi po tayo magkaroon ng komplikasyon sa ating katawan. Ayun po. Ayan, kasamang Almira, at yan nga po yung aming mga impormasyon na hatid sa inyo patungkol nga po dito sa ating Obesity Awareness Week na tinatawag po o ginugunita po ngayong September 1 to 7, first week po ng September. Ayan, ang oras nga po natin, 10:29 a.m. na po ng umaga. Ayan. Ang bilis ng oras. Totoo. 10:30 na bitin po kami. Madami pa tayong gustong ibahagi. Yes. Totoo. So ayan, isang oras na naman nga po ng balitaan, kwentuhan at talakayan ang natapos para sa araw na ito. Sa atin pong mga katiwala, kung nais nyo pong pakinggan at mapanood muli ang aming episode ngayong umaga, maaari nyo po itong balikan sa aming Facebook page sa Batangas BIO. Kaya i-like at mag-follow na rin po sa aming mga official social media accounts para po sa iba pang updates. Ayan, subaybayan at magkarinigan muli po tayo next week para sa panibagong edisyon at bagong pagpasada ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Maraming salamat po sa pagsama sa aming pagbiyahe ngayong araw ng Biyernes. Sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ng pamunuan nagbibigay solusyon sa mga pangangailangan, may pusong handang magmalasakit at maglingkod sa bayan. Muli ito po si Tala Cabello. At ito naman po ang inyong lingkod, Almira Elaine Baler. Ayan, ito naman po si Jane Ilarmo Ilagan. Kasama rin po natin sa ating pagpasada ngayong araw ang aming technical team na binubuo ni na Direk Gian Escamilas, Julius De La Cruz, Harold Lopez de Guzman, kay Jundel Maranan, kay Tito Roger Aguirre and Jeff. Hello, good morning. Ayan, Tala and Almira. Ayan, magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo para sa tuloy-tuloy na serbisyo, buong talino at puso para sa Batanggenyo. Muli ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso, tatak ng Batanggenyong di susuko. Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo! Ang
ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitol!